So, hello guys. So, the topic today is about the rectilinear translation, the Newton's second law of motion. So, this topic is under to the dynamics of rigid bodies. So, ito yung formula sa second law of motion. Force equals sa mass times acceleration, in which mass is W over G equals sa mass, di ba? Di ba, mass is equals sa W over G. Pag dinerive mo yan, ito yung makukuha mo. Gets? So, summation of forces along vertical is MAY and along horizontal is X naman siya. Sa x-axis, then vertical is y-axis. So, ganun lang siya guys. Halimbawa, may kotse dito, boy. Kotse yan, boy. Tapos yung kotse, syempre tumatakbo yan sa horizontal axis. Ito yung x-axis mo. Ito yung y-axis mo. Ibig sabihin, yung kotse tumatakbo sa x-axis. Ibig sabihin, yung x-axis mo na acceleration, boy, eto, meron siyang values. Tapos yung along sa vertical naman, guys. Ito yung vertical, di ba? Yung kulay green, yung nakatayo. So, ibig sabihin, yung kotse mo is papunta siya dito. So, ibig sabihin, yung bilis niya is along lang siya sa x-axis. Kasi wala namang kotseng lumilipad, di ba? Kung may kotseng lumilipad, boy, ibig sabihin, meron siyang y-axis. Halimbawa, ito, rocket, boy. Baka di mo pa gets boy. Rocket. Yung rocket, lilipad yan, patayo. Pa-vertical. So, ibig sabihin, guys, wait lang. Ibig sabihin nito, boy, etong y is meron siyang values, pero ito ay magiging 0. Gets? So, dito, boy, sa kotse, yung AX niya, meron siyang values, tapos yung AY niya, wala siyang values ng acceleration kasi yung kotse ay tumatakbo yan ng pa-horizontal. Tapos yung rocket, tumatakbo yan ng pa-vertical. Lilipad yan boy. Sana naintindihan mo, boy. Gets? So, game, proceed tayo agad sa ating first problem. Basta pag yung isang object tumatakbo ng horizontal, meron siyang X. Pag yung object tumatakbo ng pa-vertical, meron siyang Y. So, gets. So, an elevator weighing at 3,220 pounds. So, ito yung elevator. Starts from rest. So, 0 yan. Initial velocity 0 and acquire na velocity of 600 feet per minute. So, convert ko na yan ng feet per seconds. 1 minute equals sa 60 seconds, boy. So, wait lang. Kunin ko na yung calculator ko, boy. Wait. Uy! 600 feet times 1 all over 60. Ilan yun, boy? 20 ba? Ay, 10 lang pala. 10 feet per seconds. So, 10 feet per seconds yan. Yan yung BF mo, boy. So, wait lang. BF in a distance of 20 feet, boy. Sa distance na 20 feet. So, if the acceleration is constant, what is the tension of the elevator? So, wala pa tayong value ng acceleration. Ito yung tension mo. Diba, elevator yan, may tali yan, boy. Tapos, ito yung weight. Bakit yung tension pataas, boy? Ganito yan, no? Halimbawa, tali yan, maaba yan, boy, mahaba. Pinutol ko yan. Pag pinutol ko yan, boy, mababawas yan, di ba? Yan, pinutol ko na. Ano yung lalagay mong arrow para humila siya? Di ba pag ganito, dito mo siya hilayan. Gets? Kaya yung arrow is patayo. Tapos yung weight, matik dyan guys, is pababa. Kasi mabigat. Weight, pababa yung arrow. So tension, pataas. Palagi naman, pag tension, pataas. Pag weight, pababa. Gets? So, saan tayo kukuha ng... Oh, wait lang. So, let's say, the elevator, boy, is patayo. Yung acceleration niya, pataas. So, isa lang ibig sabihin yan. Fy yung gagamitin natin. Kasi, vertical lang siya. Wala namang elevator, tumatakbo, pa-side, di ba, boy? Meron patayo palagi, pataas, paangat, pababa, paangat o pababa yung elevator, boy. So, kaya gagamitin is y. Kasi paangat o pababa siya. Kasi walang elevator na paiga yung takbo niya. O boy, gets. So, game. So, nag-assume tayo na yung acceleration niya, boy, is pataas. So, ibig sabihin, yung pataas natin is what? Positive. Susundan lang to, boy. So, tension.
positive, pataas. Ma-minus natin. Bakit minus? Kasi pababa. Yung assumption natin, pataas is to be positive. Tapos yung M is equals to what? Ito, W over G, AY. So, T is equals to, lipat ko to doon, weight plus W over G ng AY. So, yung weight daw natin is what? Ito, kita nyo ba to, boy? 3,220 pounds. Plus 3,220. Tapos yung G, acceleration yan due to gravity is 32.2 for English. Tapos yung AY, paano makukuha yan, guys? Boy, makukuha yan dito. VF squared equals to VI squared minus 2G. Wait, 2A pala. Sorry. 2A tapos yung Y, yun yung distance. Or, palitan natin ang letter H, boy. Pares lang yan. O kaya letter S, depende sa trip mo. Yung F, boy, is 10 squared minus yung VI is 0 squared minus 2. Tapos yung A natin is unknown. Tapos yung height niya is 20. So, 20 to, boy. Gets. So, baling formula nito, guys. VF squared equals sa VI squared plus. This will be a plus sign. Plus 2A. So, ilan to? 100 divided by 10 squared is equals to 2A times 20. So, bali 100 all over 40 is equals sa A, boy. So, wait lang. 100 divided by 40 is 2.5 feet per second squared, boy. So, 2.5 yan. So, gets yun. Ito yung VF squared, PI squared plus 2AS. Yung S, pwedeng letter H. Yung F natin is 10, di ba, boy? Ulitin ko lang. To ay 0, boy. Plus 2A. H is 20 feet. Ito, 20 feet, boy. Tapos, pag sinolve mo yan, yung A mo is 2.5. So, ibig sabihin, yung values nito is 2.5. So, T is equals to, sulpak mo sa calculator mo yan, boy. Ano mo? 3,470 pounds. So, gets. So, ito yung solution. So, I think na gets naman, boy. Madali-dali pa lang naman yun, boy. So, the block as shown reaches a velocity. Ibig sabihin, final yun. Kasi reaches, sabi, boy. In 100 feet. So, S is 100 feet. It's the total distance starting from rest. Starting from rest means 0. Compute the coefficient of kinetic friction between the block and the ground. So, ibig sabihin, yung friction natin is mu times N. Yan yung formula ng friction, di ba, boy? Frictional force, mu times N. So, gets. So, ibig sabihin lang nito, boy, meron tong weight. Tapos, meron tayong normal force. So, ulitin ko, yung weight palaging pababa, boy. Palaging pababa, gets mo yun. Pag sinabing normal force, boy, ito yung object mo, boy. Halimbawa, yung inclined naman siya, ibig sabihin, yung normal force mo is palaging tumatama yung arrow niya doon sa lupa na kung saan nandun yung object mo, boy. Sa English, always perpendicular to the surface. Gets? Ito, boy. Perpendicular yan. Perpendicular means 90 degrees. So, ayan na, boy. Gets mo naman yung arrow, boy. So, ulitin ko. Normal force to. Yung arrow niya pataas, tas letter N. Perpendicular sa surface, boy. Tinuturo niya yung surface. So, sa madaling salita, tinuturo niya yung surface, boy. So, ibig sabihin nito, yung force P, dito yung acceleration yan. So, meron tayong friction dito. Ito yung acceleration mo. Dito mo tinutulak yung block. So, ibig sabihin, dito rin papunta yung acceleration. Tapos, yung friction mo, boy, always opposite to the motion of your object. No, boy, opposite siya. Kung dito siya papunta, dito dapat yung friction force. Pag dito papunta yung object mo, yung friction mo, dapat laging opposite. Gets? So, gets naman yun. Sigurado ako, boy. So, game. Yung assumption natin na yung acceleration is papunta sa right, boy.
So, paano yan? Summation of forces along Y muna tayo. Sige. MAY, boy. Y. Assume that positive is upward. So, ano yung positive? N. Minus tayo ng weight times yung motion ba ng block mo, boy, saan papunta? To the right or to the left lang yan. Ibig sabihin, wala siyang acceleration sa vertical. Kasi hindi naman naangat yan, boy. Hindi naman lilipad yung block mo kasi meron siyang umiila papuntang right lang. Hindi naman yan lilipad, boy. So, ibig sabihin yung acceleration mo is 0. So, N is equal sa weight. Sa madaling salita, ang N mo is equal sa 161. Bakit? Yung weight mo ano ba? 161, boy. Gets? So, gets naman. So, next is that. So, wait lang na, boy. Fx equals sa MAX, boy. So, meron tayong P. 60. To the right, assume to the right to be positive. Lagi mo susundan na assumption to be positive is yung takbo ng acceleration mo. So, gets? So, 60 yun. Ito, 60 to the right is positive. Minus tayo ng frictional force, F. Or, ang F natin, ibig sabihin, is mu N. Ito yan, boy. So, wala nang to the right and to the left. So, equals na tayo ng mass and AX. Ano yung mass natin? Palitan ko na yung mass. Di ba, boy? W is equals sa mg. So, mass is W over G. Gets naman, boy. Saan ko kukuha ng A? Acceleration. Dito ka kukuha ng A, boy. So, Vf squared is equals sa Vi squared plus 2As. 40. Then squared is equals sa 0 squared plus 2. A is unknown. S is 100, boy. 40 squared minus 0 squared all over 2, 100 is equals to acceleration. Acceleration is what? So, wait lang, boy. 8 feet per second squared, boy. Sa madaling salita, ang values nito is 8 feet. So, palitan ko lang, boy, no? So, 8. Tapos, anong weight mo? Palitan ko tong weight mo, no? Kasi meron tayong weight which is 161. Tapos, yung G mo, palitan ko. Yung G mo, since English tayo, 32.2. Paano ko nalaman English, boy? Pag pounds, English, 32.2. Pag kilograms, yan, SI yun. Ibig sabihin, 9.81 ang gagamitin mo. Gets? So, N. Ano yung values ng N? Diba, N yung nakalagay dito. Palitan ko lang. Meron na tayong value ng N, diba? Ito, 161. Huwag mong babox yan sa test paper mo. Yan. O, game. So, ito, lipat ko sa kabila, boy. 60 minus 161 all over 32.2 times 8. Nilipat ko to. Yung mu tsaka 161, boy, nilipat ko. Ito rin, nilipat ko sa kabila, boy. Gets pa? Nilipat-lipat ko lang, boy, ha. Huwag kang malilito, kapatid. O, game. So, 60 na tayo. Minus 161 all over 32.2 times 8 all over mu. Maiiwan yung mu kasi divide ko both side by 161. So, insert mo sa calculator mo yan, boy. So, wait lang, no. Insert ko lang sa calculator. So, wait. 60 minus 161 over 32.2 times 8 over 161, boy. 0.124. 124. It is the coefficient of kinetic friction. Gets, boy? 0.124 yung sagot. So, solve mo lang sa calculator mo yan, kapatid. Okay, proceed na tayo sa problem number 3. Ito, medyo matrabaho na to ng konti, boy. Pero sige, speedrun lang, boy, speedrun. So, game. So, wait. So, dito, boy, kung mapapansin mo, meron na rin tayo kagad ng figure. So, determine the force P. At tinatanong, boy, gets naman. O gets, so wait lang, zoom in ko. Determine the force P that will give the body in the figure as an acceleration of 6 feet per second squared. The coefficient of kinetic friction is 0.20. So, meron tayong force P dyan. So, ito yung components niya. Palaging ganyan yung arrow niya. Sundan nyo na lang yung arrow, boy. So, ito yung P, Y. Which is what? Diba may maliit tayong triangle? 3, 4. Ay, sorry, baliktad. Ito yung 4, tapos ito yung 3, tapos ito yung 5. Bakit naging 5 yan? Boy, Pythagorean theorem mo lang yan, boy.
So, yung sagot dyan, 5. Kaya 5 to, boy. So, ito ay PY. Anong tinuturo niya? Diba ang PY, boy? Wait lang. Ito yung PY, boy. Ito na rin yan. Sulat mo lang yan, boy. 3. Tapos yung hypotenuse, boy, 5. Times mo lang sa P yan, boy. Parang P sin theta lang yan, boy. P. Tapos sin theta. Ano yung sin theta mo? 3/5. Bakit 3/5? Opposite over hypotenuse, boy. Sana naintindihan mo, boy. Kayang-kaya mo yan, boy. O, gets? 3/5P. So, ano ba yung... Yan. Tapos yung PX mo, boy, eto. Nakahiga. So, ibig sabihin, nakahiga siya. Yung 4. Tapos sa hypotenuse mo, 5. 4/5. Times mo nun sa P. So, madaling salita, boy, P cosine theta yan. So, sana naintindihan mo, boy. So, wait lang, boy. Oh, next is that meron tayong component, boy. Next, meron tayong weight. Palagi pababa. The normal force is always perpendicular to the surface and the friction force is always opposite to the motion of the object. Gets? Since yung object mo, dito yung nasa force P niya, ibig sabihin, banda dito yung acceleration niya. So, assumption natin to the right to be positive, guys. So, gets? So, upward forces muna tayo. Summation of forces along y is equal sa MAY. So, lahat ng positive is pataas. So, Newton. Ay, letter N. That's the normal force. Lahat ng pababa. Minus weight. Plus, tayo ng pataas. PY. Ito, pataas. Boy, tignan mo lang yung arrow, boy. Huwag kang malilito. Pataas to, boy. Ito, pataas din. Ito, pababa. Gets? Equals sa MAY. Kaso, meron ba tayong bilis na nagko-consider pagdating sa acceleration? Di ba? Wala. Kasi yung object natin is tinutulak lang. Ay hinihila. So, ibig sabihin, guys, yung acceleration niya at y is 0. So, sana naintindihan mo, kapatid. To, lipat mo rin to. So, yung weight natin is 322. 322. So, lipat ko lang, magiging positive 322 yan, boy. Tapos, yung py natin, 3/5p minus 3/5p. Boy, nag-iiba yung sign pag nililipat mo, ha? Baka nalilito pa kayo dun, guys. So, gets? So, sana naintindihan mo, kapatid. So, that's the forces along vertical. So, next is that summation of forces along x, MAX, boy. Lahat ng forces. So, since assumption natin, acceleration to the right. So, acceleration to the right to be positive, boy. Gets? Ito, PX. To the right. Yung arrow niya, ganito. Gets? To the right, boy. Gets? PX. Ano pa? Minus tayo ng F kasi to the left to, kaya minus, boy. Gets naman, boy. Is equal sa, M over MAX. So, yung M natin, palitan natin. Gawin natin W/G. Tapos, yung F natin, gawin natin mu N. Di ba, boy? Mu. Tapos, may N. Tapos, yung PX natin, palitan natin values niya. 4/5. Gets pa, boy? 4/5p. So, gets? Saan na yun? Coefficient of kinetic friction is 0.20. Based from the problem, the coefficient of friction is 0.20. Pinalitan ko lang yung mu ng 0.20. Tapos yung n, boy, substitute mo lang siya dito, boy. Gets? Kaso yung weight, palitan mo na natin tong weight, no? Anong weight niya, guys? Ito, kita ba yung binilo ko, guys? 322. Sana nakita nyo, guys. So, palitan ko lang. Tapos naka-over G, di ba, boy? 32.2 AX, boy. Oh, wait lang, no, boy. Baka nalilito ka na, boy. Tapos yung N, pasok ko lang dito, no? Substitute ko lang. Etong N, papalitan ko daw ng 322. Lagyan mo parenthesis, boy. Minus 3/5p. So, gets pa, boy? So, the acceleration, given tayo ng acceleration which is 6 feet per second squared. So, palitan ko na to, boy. Kaya pa, boy? O, goods. So, ito, boy, 4/5p minus 0.20 and 322, boy. Distribute ko lang to, boy, isa-isa, oh.
plus 0.20 3 all over 5p is equals sa 32, 322 and 32.2 times 6, boy. Gets pa, boy? Tapos ito, boy, lipat ko sa kabila. Maiiwan yung lahat ng may letter P. 4 over 5p. 0.20, 3 all over 5p is equals sa 0.20, 322 plus 322 over 32.2. 6, boy. Gets pa naman, boys. Di ba may P sila? Factor out ko yan, boy. Tanggalin ko lang na, boy. Kasi pa-factor out ko lang siya, boy. Okay pa, boy. Oh, wait, palitan ko. Oh, yung P. Siko sa 0.20, 322 plus 322, 32.2 times 6 all over 4 all over 5 plus 0.20, 3 all over 5, boy. O, solve pack mo sa calculator mo yan, boy. Ano makukuha mo? 135.217. So, gets, guys. So, pounds to, mantic pounds. So, wait lang. Double check natin, man. So, wait. 0.2322 plus 322 over 32.2 times 6. 135.217. Tama, boy. So, proceed na tayo agad sa ating next problem, boy. Speedrun lang, boy. Speedrun. So, ito yung solution. So, paki-screenshot, boy. Goods. 3135.217 the answer, boy. So, tapos, check mo na agad, boy. Sure win yan, sure win. To number 4, boy. Wait lang. So, the 50 kilograms. So, ibig sabihin, SI unit yan, boy. The 50 kilogram crate is projected along the floor with the initial speed. So, 7 na yan, matik. At X, ibig sabihin lang ng X, guys, distance yan, no? So, lagay natin S para hindi tayo malito. The coefficient of kinetic friction is what? 0.40, boy. Calculate the time required for the crate to time to rest daw. And the corresponding distance at X as travel, boy. Gets? So, game. V7 tapos may 0 pa tayo. So, ano yung yan? Weight. Normal force. Yan lang. So, anong muna natin gagawin, boy? Time. Inaanap yung time. So, VI is equals to 2AS. So, game. So, first is that summation forces tayo along what? Y is equals sa MAY. So, lahat ng Y, boy, and assumption natin to be positive is at upward, downward is negative, which is 0. Which is W. Tapos, wala naman tayong force, acceleration sa Y, kaya 0 to, boy, 0. N equals sa weight. So, ano ba yung weight, guys? Formula ng weight is equals to mass times G. So, yung mass natin is 50, boy. N is equals sa mg. Yung N natin is 50. Tapos yung G natin is what? 9.81, boy. So, sa madaling salita, ang letter N natin is 490.5, boy. Gets? Oh. Meron tayong velocity. Kita ba yung arrow ng velocity? Yung velocity arrow, dito yung tinuturo niya, di ba? So, ibig sabihin yung friction nito, boy, papunta ka sa kaliwa. So, summation of forces along X equals sa MAX, boy. So, ano yung meron na forces dito? So, kaliwa tayo, boy. Assumption natin, positive to the right. Kaliwa is negative. So, sa madaling salita, yung kaliwa is F, negative F yan. Is equals sa mass times acceleration. Negative mu n. Values nito, mu n. Equals sa mass. Anong mass natin? 50 times A. Yung mass natin, 50 kilograms, boy. Tapos, negative, yung mu, 0.40.
times n is 490.5 is equal sa 50a. A is equals to what? Negative 3.924 meter per second squared, boy. So, yun yung value natin ng A, no? Gets naman. Di ba? Ito yan, no? Wait. Ito yung mu. Negative 0.40. Times tayo ng N, which is 490.5. Is equals sa 50 times A. Yung 50, saan galing? Sa mass. Tapos yung A is unknown. So, sa mga nalilito dyan, boy. So, divide ko lang both sides by 50 yan, boy. So, ang A natin nun is negative 0.40. 490.5 all over 50. So, pag yung A niyan is equals to what? Negative 3.924. Gets. So, wait lang. The time. So, negative 3.924 na, boy. Ito, VF is equals sa VI plus 80. VF natin, boy, ano? 0. Is equals sa VI, 7. Plus negative 3.924 times the time. The time is equals to what? 1.78 boy seconds. Sa mga nalilito, paano nangyari yan, boy? Sandali lang yan, boy. Lipat mo yan dito, boy. 3.9240 is equals to 7. Yung time is 7. Divide mo na ng 3.924, boy. The time is equals to what? 1.78 seconds. So, calculate the time and the corresponding distance as x traveled, boy. So, formula niyan, VF squared o VI squared plus 2AS. So, S yung hinahanap, boy. Derive ko na, no? VF squared, tapos lipat ko to, VI squared all over 2A. So, S is equals to VF squared is 0 squared minus VI squared is 7 squared. That's the initial velocity from the given, boy. Gets. Tas negative 3.924. Ito yung A. 3.924 yun, di ba, boy? So, S equals to what? 6.244 meter. This is the value of X, guys. Gets. So, ito yung mga values nila. Gets. Oh, game. Proceed na tayo. Number 5, oy. So, the 50 kilogram crate on the problem is now projected down an incline as shown with an initial speed of 7 meter per second. Investigate the time required for the crate to come to rest, boy. Wait. To come to rest, ibig sabihin yung velocity nun at rest is 0 na. Oh, wait lang. And the corresponding distance is traveled. So, meron siyang given. So, dalawa yung tetang gusto niya, boy. Wait lang. So, theta A muna tayo, 15 degrees. Tapos, meron daw tayong crates. Ngayon, boy, anong gagawin, boy? Ay, sorry. Mahababang solution to, boy. Nakakatamad. O, game. Gumawa lang ako ng x and y prime axis. X prime. Tapos ito y prime, boy. So, ito yung... Wait lang na. Zoom in ko lang, boy. So, ito yung normal. Tapos, ito yung WY, di ba? Tapos, ito yung WX, boy. Ayun yung arrow nila. Ngayon, anong sinabi sa problem? 50 kilograms. So, W is equal sa mg. Yung m is 50 lang yan. Tapos, yung g is 9.81. Kaya, i-multiply natin yan sa 9.81. 50 times 9.81 times what? Since 15 to, boy, meron tayong angle dito, boy, 15. So, ibig sabihin, tinuturo niya to, boy, sine yan, matik. Wait lang. 15 sine of 15 degrees, boy. Yan, gets.
Tapos ito boy, ganun ulit, 50 times 9.81. Tapos since ito yan boy, cosine yan, matik, di ba? So sa mga hindi pa alam yun guys, sana alam nyo na yun boy. Magte-third year na tayo boy. So katawa na lang yun boy, magte-third year na. Cosine of 15. O gets? Since yung black ipapunta siya sa downward, so ibig sabihin yung friction yan, pakaliwa. Opposite yun boy, no? Tandaan mo yun kapatid. So, acceleration dito. Kasi pababa to. So, ibig sabihin yung acceleration niya pababa na rin. So, wait lang. Tingnan natin kung may kulang pa, boy. So, wala na, boy. Game, proceed na tayo sa summation of forces along Y. O, dito na lang. Summation of forces along Y, MAY. Since wala naman tayong motion sa Y, so 0 to. So, lahat ng pataas is to be positive. This is the value of N. So, positive is N minus pababa yung arrow ng WY. So, kaya minus Y is equals sa 0. 0 na to. Kasi acceleration natin 0. Times mo pa ng M. Any number multiply to 0 is 0, di ba? Gets? So, MAY. So, N is equals sa 50 times 9.81 cosine of 15 boy. N is equals to what? 50 times 9.81 cosine of 15. So, bali 473.787 boy. That's the value of letter N. So, next, summation of forces along X, MAX. So, lahat ng to the right is positive kasi assumption natin to the right is accelerations to be positive niyan. Matik. Oh, ano yung positive? WX boy. Bakit WX? Ayun o, tinuturo niya to oh. Tinuturo niya yun boy oh. Gets? WX. Minus mo pa ng F boy. Minus mo ng F. Tapos mass A. X. Ano yung mass? Ano yung WX boy? 50. 9.81. Sine of 15 minus mu. Meron ba tayong given na mu dito, boy? O wala tayong given na mu. Mu times N is 473.787, boy. Eto, meron tayong given na mu, 0.40 pala. 0.40. Mu N F, diba? Mu N yan. Ito yung mu. Tapos ito yung N. Equals natin yan. Dito na tayo. Mass is 50 times acceleration at X. So, anong gagawin mo dyan, boy? Divide both sides mo by 50. 50. Cancel. Ano natira sa AX, boy? Negative 1.251 meter per second squared, boy. Gets 1.251. Yan, tama. So, ano sinabi sa problem, boy? Find the letter T, time, and S. So, rectilinear lang yan, boy. Kinematics. VF is equal sa VI plus AT. Yung VF natin, VF is come to rest 0. VI is 7. So, VF, palitan ko lang ng 0 to. Yung VI 7 plus negative 1.251 times the T. So, lipat ko sa kabila tong 1.251, boy. Equals sa 7. The time is equals to what? Divide ko lang ng 1.251 yan, boy. Is 5.60 seconds. That's the letter T. So, S. Paano compute yung S nito, boy? S is equal sa VIT plus 1 half ng AT squared. S. Yung VI is starting from rest. So, 0 lang to. Ay, di siya starting from rest. 7 pala siya. Given pala tayo na. 7. So, pwede naman gamitin ganitong equation. Kaso masyado maba. Ito na lang. Para mabilis. VF squared is equal sa VI squared plus 2AS. Yung F natin is 0 squared. VI squared natin is 7 squared plus 2. Tapos yung A is 1.251. Tapos yung S is unknown. Boy, lipat ko to sa kabila, boy. 0 squared minus 7 squared all over this one. 2 times negative 1.251 is equals sa S. S is equals to 1
19.584 meter. 19.584 meter, boy. So, sana naintindihan mo, boy. O, next, boy, paano na yan? So, theta na tayo na letter B. 30 degrees. So, 30 degrees. Palta ko lang ng 30 degrees to, boy. So, lahat lang yan, mapapalitan lang ng 30 degrees. So, I think na-gets. So, di ba, NWY. Lahat ng pataas is positive, letter N. Pababa is WY. Kaya N is positive minus WY. To, minus WY. Naintindihan pa ba, boy? So, wait lang, no? So, transpose mo to, magiging positive WY. Kaso, ano yung value ng positive WY? Eto, oh. So, palitan ko lang to ng 30 degrees, boy. Tapos ito, mag-iiba. So, ano yung value natin ng N, boy? 50 times 9.81 cosine 30 is 424.785. That's the value of letter N. So, summation of forces along horizontal, boy. Ito. To the right is to be positive. To the right is WX. To the left is F. So, ibig sabihin, minus F to. WX, positive, minus F. Yan, tama naman, boy. Minus F. Wait lang. Yan, minus F is equal sa MAX. WX, boy, ito ay magiging 30. Sine of 30, boy, di ba? Ayan o, 30 degrees na tayo, boy. Kaya 50 times 9.1 sine 30. Tapos ito ay mu F is equal sa mu N. So, anong N natin? 424. So, mapapalitan yan to. Yung mu is fixed, which is 0.4. 424.75. Tapos, yung mass natin is fixed pa rin. 50 yan, boy. So, the 50 times 9.1 sine 30 minus 0.4424 over 50, the acceleration is what? 1.507 meter per second squared, boy. AX is 1.507 meter per second squared. That's the AX, boy. Anong tinatanong sa problem? The time and the distance traveled, boy. VF. Because of VI plus AT. So, VF. Oh, wait lang. Yung VF natin, 0. Tapos yung VI 7 plus A, 1.507 times the T. T is equals to what? Lipat ko to sa kabila, negative 7 all over 1.507 time is equals to negative 4.64 seconds. Bakit negative? So, ibig sabihin lang yan, kaya nag-negative, boy, the rate does not stop because of the positive acceleration, boy. So, ibig sabihin, guys, yung distance traveled niyan is infinity, boy. Wait lang. Eto. Ano sabi sa problem, boy? Basahin natin. Since nakakuha tayo ng positive, boy, to 1.507, di ba? Tapos yung kanina, negative. Bakit negative? Ibig sabihin yan, deceleration. Yan yung pumipigil sa blocks para mag-slide down. Tapos ito, positive. Ibig sabihin yan, dumadagdag pa yung velocity ng block. Tuloy-tuloy yan sa paghulog. So, ibig sabihin, tapos nakakuha tayo ng time na negative. Ibig sabihin lang yun, guys, na ang block is di siya titigil at tuloy-tuloy ang pag-andar niya at the theta is, when the theta is 30 degrees. So, gets, guys? So, gets. Think na gets, boy. Number 5. To number 5, boy. Wait lang. Ay, 6 pala tayo.
first, x and y prime axis, boy. Oh, wait lang, boy. Tapos, ito yung letter N, boy. That's the normal force, always perpendicular to the surface. Ito yung Wx mo. Tapos, ito yung Wy mo. Sa mga nagtataka, bakit hindi dito yung arrow? Yung kanina, yung arrow natin, pa dito, di ba? Isa lang ibig sabihin yan, boy. Susundan mo yung saan banda mahulog yung block. Dito mahulog. Kaya yung arrow mo nandito. Gets? Tapos, the 100-pound block crate is carefully placed with a zero velocity on an inclined plane. Describe what happens if the theta is to be 15 degrees. Dalawa tayong given na theta ay friction. Fs ay mu s and mu k, boy. Gets? So, ito rin, 15, boy. Meron tayong 100 pound daw dyan. 100 sine of 15. Tapos sa Wy is 100 cosine of 15. Gets? So, ito yung n mo. Yung block is mahulog dito. Assumption natin, acceleration is to the left is to be positive. And ang friction niya is dito to the right. So, summation of forces along y is equals to MAY. N is positive pa rin. Assumption natin, positive to the upward. N. Minus tayo ng Wy. Bakit minus, boy? Pababa yung arrow ng Wy. Minus Wy equals, wala tayong acceleration sa vertical, kaya 0. N equals to Wy is lipat mo sa kabila, boy. So, ano yung Wy? 100 cosine of 15, di ba? Or 96.593. Gets? So, sana naintindihan mo, boy. So, game. Yung F natin is formula niyan is mu n. Kaso, given tayo ng static, boy. Kita mo yung static is 0.30. So, isa lang ibig sabihin yan. Get mo muna yung frictional force na pinaka-maximum using static mu and n. Mmax is equals to 0.30 and 96.593. So, Fmax is equals to what? 28.978. So, wala to. So, 28.978 pala, sorry. 978. So, ibig sabihin, boy, tapos yung maximum static mo, maximum friction force mo, na pumipigil sa block, which is the static, di ba? Static yan yung pumipigil mo sa block. Ibig sabihin, at rest yan. Siya yung nagko-control sa isang block para mapigilan na gumalaw, boy. So, yung Wx mo, 100 sine 15. Ito yung bigat, di ba? Kaya yung arrow niya papunta dito, to the left. Yan yung bigat. Ibig sabihin yan, boys, ang Wx, 100 sine of 15, and Fmax, which is 28.7978, boy. Itong 100 sine 15, ilan yan, boy? 25.2882. Tapos yung Fmax natin, boy, is 28.978. Ano mas malaki? Itong Fmax, di ba? Kesa sa Wx. So, ibig sabihin, pag mas malaki to, boy, yung friction force mo, ibig sabihin, guys, kaya niyang pigilan yung block upang hindi na bumaba papunta sa acceleration na to the left, guys. So, ibig sabihin, pag mas malakas yung Fmax mo, no movement since it is higher or strong to keep the crate at rest. So, ibig sabihin, guys, no movement. The answer is no movement. Movement to, guys. No movement yan, yeah. No movement. Oh, ibig sabihin, no movement siya. Kaya, dahil mas mataas yung Fmax natin kaysa sa weight na mabigat, which is Wx. So, gets? So, next, at 20 degrees tayo. So, gawa lang tayo ng x, y, and prime axis, boy. Ay!
What the meow? Oh, wait lang, boy. Friction to. Tapos assumption natin acceleration to be downward. Then ito ay normal force always perpendicular to the surface, boy. WX. Ito yung WY. So, WX meron tayong 100. Tapos ito ay theta na 30 degrees. 100 sine of 30. So, WY is 100 cosine of 30. Gets? So, paano yan? Summation of forces along Y is to be positive upward. So, since wala tayong motion sa Y, kaya 0 yan. N is to be positive kasi upward minus WY is equal sa 0. N, yung WY, lipat mo sa kabila with the value of 100 cosine of 30. N is equals to what, guys? 93.969. So, summation of forces to the left is to be positive Fx equals to Max. So, ano yun? Wx, positive yan, boy. Tapos to the left, ay to the right is F, which is ang F ay katumbas niyan, mu n. Is equals to mass times acceleration. Pero wait lang, guys, bago tayo mag-proceed dyan. Tignan muna natin kung yung force, maximum force is kaya niya nga ba pigilan yung block. So, equate muna natin itong 100 sine 30. Alilan yung katumbas ng 100 sine 30, boy. 100 sine of 20 lang pala. Sorry. This could be a 20. 20. Tapos ito 20. So, 100 sine of 100 sine of 20, sorry. Is equals to what? 34.202. Yan yung WX natin, no? Ko-compare natin yan doon sa Fmax. Compare natin yan sa Fmax, boy. Yung Fmax is equal sa mu static times N. Ano yung mu static natin, boy? 0.30. Tapos yung N is 93.969. Fmax, boy, is 28.191. 28.191, boy. 28.191 for Fmax. Tapos yung WX is equals to 34.202. So, ibig sabihin, mas malaki ito. Pag mas malaki yan, guys, ibig sabihin lang yan, guys, na yung weight is mas mapersa. Kaya, mahuhulog yung blocks. Kaya tuloy-tuloy siya. Kaya, madidisregard yung sagot natin kanina na no movement. So kumbaga dito sa at theta is 20 degrees is meron siyang motion. Anong pinatanong dito, guys? Describe what happens. So, what happens daw? So, game. Summation of forces along to the left is WX, di ba? Ito. Minus tayo ng mu to the right. Equals sa mass over AX. So, yung WX natin, 100 sine of 20 minus mu 0. Anong gagamitin natin mu dyan, boy? Yung kinetic kasi mayroon na siyang motion. Mahulog na yung block eh, boy. Kaya 0.25. Ito. 0.25. Tapos N. Ano yung values natin ng N, boy? 93.969. Siko sa mass. Ano yung mass natin, boy? Diba? 100. Kaso, yun yung weight. 100 divide tayo ng 32.2. W is equal sa mg. M is equal sa W over G. The W is 100. G is 32.2. Times tayo ng A. So, A is what? 0.259369. So, hello. So, this problem, guys, at theta is 20 degrees will assume that the block to the right is positive. So, ito ay positive.
So ito yung magiging negative, ito yung magiging positive, which is F is mu. And yung F natin is to the right, kaya positive siya. At yung double X to the left, kaya negative. So equals sa MA. So ito yung magiging negative, ito yung magiging positive. So using your calculator, 32.2 negative 100 sine of 20 plus 0.25, 93.969 over 100. So A is equals to what? May bracket yan, no? May bracket. So assumption natin dito ng to the right is to be positive, boy. Sine of 20 plus 0.25 na 93.969 over 100. So the acceleration is what? Negative 3.449 feet per second squared. So the negative indicates that indication lang na ang negative, guys, na ang ibig sabihin na is down the incline. Ibig sabihin yung block is pababa talaga. Na yung assumption natin na to be positive is to the right is mali. Dapat is to the left. So 3.449 feet per second squared. So this could be the final answer, guys. Down the incline. Wait lang. So down the incline to, no? Itong nakasulat, down the incline. So gets, guys. So sana naintindihan nyo, guys. So sa next video, ano natin mga pulleys. So that's all, guys. Thank you for watching. See you and God bless.